Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuonan, agig pagsugod, ato kining sugdan pinaagi sa pag-awit. Alang sa kasundaluhan ni Jesus, may bandilang ihatag. Ipakayag ta sa itaas kini, samtang mag-aawit ta. Magpadayon kita, kang Kristo na pag-aog. Magahagot ta, mag-awit sa iyang bandila. Bisan daghan ang mga kaaway ta, bandila ipataas. O kitang sundalo niya ni Jesus, sa kaisog mo asdang. Magpadayon kita, kang Kristo ng pag-aog. Magahagot ta, mag-awit sa iyang bandila. Amen. Thank you for that wonderful song mga kaigsuonan. So by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Acts chapter 17. Acts chapter 20 rather, verses 17 down to verse 24. Acts chapter 20, 17 down to verse 24. The Bible says, "And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Spirit witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, for that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord, to testify the gospel of the grace of God." Mag-ampo ta. Amahan nga langit nun. Lord, we need your blessing karon nga kagabhion. Open our eyes that we will see wonderful things from your word. Thank you, Ginoo, for allowing us to continue sa amoang ministry every night, listening sa imong pulong, Amahan. I pray, Lord, nga ikaw maghatag ka namog mga pagtulunan nga amo gayud kaayong gikinahanglan. Amahan, pasaylo mi, Lord, sa among mga shortcomings. Lig-una mi, Ginong Dios, kay nasayod ka. Wala gayud kami mabuhat kung wala ang imong panabang. Ginoo, ihatag ka na ko, Lord, ang kaalam karon, Amahan, that your word will be proclaimed and your name will be magnified pinaagi niini nga mga pagtulunan. Salamat sa pagtubag sa mga paghangyo, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Gipangayo na ako ang tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi mga kaigsuonan. Ang atong lesson karon is entitled Finish Strong. Finish strong. Now, ato makita sa ato ang teksto mga kaigsuonan in the book of Acts chapter 20, the Apostle Paul called the elders of Ephesus.
So meaning kaning mga elders diri, they are actually the leaders or the pastors. Kay kani magong elders, bishop and pastor in the New Testament, it is used interchangeably mga kaigsuonan. One description of one ministry. Okay? So ato makitaan that the Apostle Paul called the pastors in Ephesus. Anong gipatawag man niya ang mga pastor sa Ephesus? Kay naa siya'y last admonition sa ilaha and warning commendation mga kaigsuonan nga iyang gihatagan. He is also wanting to show him last example. Nganong last man, Pastor James? Last mga kaigsuonan because the Apostle Paul, kani nga meeting niya uban sa mga taga-Ephesus will be his last meeting with them. Kay paingunay na siya og Jerusalem mga kaigsuonan, and when he will be in Jerusalem, dakpon siya sa mga Hudiyos Jerusalem, and he played to the emperor in Rome, and gidala siya Rome mga kaigsuonan, and eventually led sa iyang kamatayon, sa iyang pagputol sa iyang ulo. So ato makita nga ulahin na ni nga pagpakigkita ni Saint Paul sa mga taga-Ephesus mga kaigsuonan. And I would like to show you until verse 38 tonight. And don't worry, tagaan tamog mga ideas unsa ang nahitabo, unsa ang last admonition ni Apostle Paul. But first, let us look at our text mga kaigsuonan karon nga takna sa kagabion. So the Apostle Paul talked to them about the past in order for him to prepare the Ephesian people, to prepare them for their future without him. So ato makita nga kinahanglan na silang mag-andam because the Apostle Paul will be without them na. Imubiya na si Apostle Paul sa ilaha mga kaigsuonan. Now atong gitawag nga makita no may manta karon, layo kay ta karon, but we can talk to each other through Facebook, through sa mga live videos. Wala man na kaniadto kanila mga kaigsuonan. So this will be their last meeting. And the Apostle Paul mga kaigsuonan reminded them sa ministry nga gibuhat ni Apostle Paul ngadto kanila in verse 18, from the first day sa niabot siya Asia, this Asia is Asia Minor, from the first day gi-remind sila ni Apostle Paul mga kaigsuonan that unsa kuno ang iyang way of life with them at all season. So ato makita no nga as leader sa simbahan, importante kaayo nga mahimong maayong panig-ingnan or example ang imong gitawag nga kinabuhi, atong kinabuhi. So ikaw mga kaigsuonan, even though you are not considered as leader sa imuhang simbahan, your life itself is also can be a great impact nga makahatag og kondiksyon sa kinabuhi sa mga tao mga kaigsuonan nga wala pa nakaila sa ato ang Ginoo. But the Apostle Paul reminded them, and gi-remind niya kung unsa ang iyang pamaagis pag kinabuhi uban kanila. Na ato makita mga kaigsuonan nga si Apostle Paul, kung tanawon nimo again ang verse 18, and when they were come to him, he said unto them, ye know from the first day that I came into Asia, after what manner have I been with you at all season. So unsa man ay pamaagi di ay what manner man day ang kinayahan ni Apostle Paul, verse 19, serving the Lord with all humility of mind. So si Apostle Paul mga kaigsuonan sa iyang pagwali, wala siya nagwali as if someone nga doon naging authority nga paminawa ko ninyo because I know everything. No. Apostle Paul preached to them with humility of mind. So meaning, as a channel of truth. Dili siya tao mga kaigsuonan nga mura bitawg say source ka matuoran. Gipakita niya nga he was very very humble and just a channel sa kamatuoran. Di lang kay humility of mind nawa, and with many tears. Grabe, with many tears. Nga ato makita mga kaigsuonan, it's the Apostle Paul cried for them. Nagpaagas og mga luha ang Apostle Paul mga kaigsuonan alang kanila, and it really shows the sincerity of Paul's love for these
people, mga kaigsuonan. And ingon pa ni Apostle Paul, dili lalim ang iyang nagian because wala pa ang temptation which befell me by the lying in wait of the Jews. So while he was ministering to these Ephesian people, ang mga Hudiyo pod nagapangita pag pamaagi nga patyon siya, si Apostle Paul, mga kaigsuonan. You know, every time I read the New Testament, kasagaraan gid nga atong makita, mga kaigsuonan, that those who are following and doing the will of God, there is always opposition. Lagi opposition permente. The Apostle Paul, you can always find him serving the Lord, doing the will of God, but na mga opposition. Mabitaw na, no, nga, I hope, dili ninyo i-dismiss ang mga panghitabo sa inyong kinabuhi, nga dili will sa Ginoo kung naay opposition. No? Kaya usahay bitaw, I have heard is from a lot of Christians, ay daghan magbabag, daghan man og gitawag nga gakahitabo sa atuang plano karon, dili siguro ni will sa Ginoo. So, do not dismiss whatsoever happening in your life kung naay opposition as not the will of God. Pray for it. Ask the Lord. Pangutana ang Ginoo. Ginoo, will gid nimo ni Ginoo kay og will nimo ni balag lisod makalahutay mi. You see? So, communication with God is very, very important. And now, mga kaigsuonan, gipakita ni Apostle Paul na I have and how I kept back nothing that was profitable unto you. Meaning, wala gyud gitago si Apostle Paul. Gisulti niya kanila tanan ang tanang mga pagtulunan, mga kaigsuonan nga ilang gikinahanglan. And the ministry of a pastor must not be only a public ministry but also private ministry. Now, ato makita, the Apostle Paul said that I have taught you publicly, and not only publicly, and from house to house. So meaning, na di ay ministry, mga kaigsuonan, si Apostle Paul kaniadto, number 1, public teaching. Na apoy private teaching, mga kaigsuonan. Kay naay mga butang angay isulti sa mga kaigsuonan privately, kay sometimes no dunay daghan ang kami nga mga pastors, usahay we will be tempted to use the pulpit to attack people. Usahay bitaw kami nga mga pastors, mga kaigsuonan, naay mga butang murag maglisod og istorya atubangan sa tao, mao na nga magpaluyo sa pulpito para istorya tong gusto niya istorya tubangan sa tao. And sometimes, mga kaigsuonan, it could cause discouragement to those people nga dili para sa ilaha. Ug katupong gitawag nga para sa ilaha to imong inasulti, they will lose respect sa imuha. That's why the Apostle Paul showed sa ato ang gitawag nga teksto karon nga naay public ministry where you would address the whole congregation, the teaching and the counsel of God, and there is sometimes a need of private ministry nga imuhang face to face privately talk to people, correct them, admonish them, pinaagi pod sa pulong sa ato nga Ginoo, mga kaigsuonan. It's very, very important nga maangkon sa tanang mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. And pray for us, mga preachers, ang atong mga magwawalis tibuok kalibutan, nga dili magtinalaw, nga magpaluyo sa pulpito kay mahadlok og istorya at tubangan sa privately sa mga katawhan nga kinahanglan gitawag nga i-correct pinaagi sa pulong sa Ginoo. And every one of us needs your prayer because it's not always ngay nana ka strong ang baruganan sa matag magtutudlo, mga kaigsuonan. We need prayers. And gipakita po ni Apostle Paul in verse 21 that there is no favoritism in them. Ingon pa niya, testifying both to the Jews and also to the Greek. Walay gipili si Apostle Paul. Apostle Paul is a Jew, but wala niya gihimong favorite ang mga Hudiyo. Every one of them, gitestify niya ang gitawag nga maayong balita, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Dapat di na mawala ang mensahe sa tanang mga simbahan, paghinulsol o pagtuo. Dapat di na mawala, mga kaigsuonan. If that message will be lost, that church cease to be a part or gitawag nga cease to be important. Kay nahimo lang importante kaayo ang mga pagwali sa simbahan, mga kaigsuonan, because the churches is not stopping to proclaim to preach repentance and proclaim faith. You see, to proclaim that only by faith in Christ nga ang mga katawhan maluwas.
And now, after saying all those things, after remind ni Apostle Paul, ang iyahang pagpakiguban kanila, so reminding them their relationship, reminding them their love for each other, reminding them how important they are for each other. Daw ni Apostle Paul told them kung unsa nay about nga mahitabo. Verse 22. And now behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. So meaning, unsay ipasabot ni Apostle Paul, bound in the spirit, meaning whether he like it or not, his spirit is bound by the Spirit of God to go there. Kabalo si Apostle Paul nga ang pinaka-purpose gid niya is muadtog Jerusalem, mga kaigsuonan. You see? Very, very similar kang Jesus Christ. In the time of the Lord Jesus Christ came to Jerusalem and it will be His last. And the Apostle Paul will come to Jerusalem and it will be his last, mga kaigsuonan. And ato kabalo bitaw mo, daghan kaayog ni babag ang Apostle Paul. Kay kabalo sila nga pag moadto si Paul sa Jerusalem, something will happen nga dili maayo because there was a prophet named Agabus nga nagwarn kang Apostle Paul. Tanawa kan chapter 21 verse 10 to 13. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Chapter 21 verse 10 to 13. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, Thus saith the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Tag-iya aning maong bakos gapuson dito sa Jerusalem, ingon pa sa maong propeta. And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Ingon pa, uy, Paul, ingon sa propeta, gapuson ka dito, mapriso ka dito, ayaw nag-adto, Paul. Pero ang tubag ni Paul, verse 13, Then Paul answered, What mean ye to whip and break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. You see? Si Apostle Paul, mga kaigsunan, ay kung ninyo hilak-hilaki, ay buka ang akong kasing-kasing para maghilak-hilak mo alang sa akong kinabuhi. Kay di lang ko andam mo adtog Jerusalem para gapuson, andam na po gumamatay para sa pangalan ni Kristo Jesus. You see? That's how dedicated the Apostle Paul alang sa buluhaton sa Ginoo. Tanawa ang verse 23 in our text, going back chapter 20-23. Kabalo day si Paul, unsay mahitabo sa yaha. Kay in verse 23, save that the Holy Spirit witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide in me. Sa wala pa niabot ang propeta nga si Agabus, mga kaigsuonan, si Apostle Paul kabalo na sa daan kung unsay mahitabo sa iya dito sa Jerusalem if he will go, but still he decided to go nganuman because that is the will of God. Now in verse 24 sa atong text, but none of these things move me. I like that. Kuyawan ni Paul, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So mga kaigsuunan, iman pa ni Apostle Paul, kani nga kahibalo nga pagagapuson ko, pagasakiton ko dito sa Jerusalem, wala ni nakabalaka sa ako Wala ni nakahatag og kabalaka sa ako, iman pa ni Apostle Paul, it doesn't move me. Nganuman, kay wala na niya giisip nga importante pa ang iyang kinabuhi para sa iyaha. Ang importante para kang Paul, mga kaigsuunan, nga matuman niya ang kabubuton sa iyang Ginoo ug matuman niya ang gituga sa Dios alang kaniya nga buluhaton, mga kaigsuunan. You see? So for Apostle Paul, it is more important for him to obey and fulfill the ministry that the Lord commanded to him, gi-entrust sa iyaha, mga kaigsuunan. Yes, so the Lord Jesus Christ teaching is gi-apply gud ni Apostle Paul sa iyang kinabuhi, mga kaigsuunan. Let's say for example, tanawon to ang book of Matthew chapter 10 verse 39. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo? Matthew
chapter 10 mga kaigsuunan sa atong mga Bible palihog sa verse 39. Ang pagpulong sa Ginoo, he that findeth his life shall lose it, and he that lose his life for my sake shall find it. Ay kakuyaw di saad sa Ginoo. Kung imo kunong malus ang imong kinabuhi, malus nimo ang imong kinabuhi or whatsoever things that will give you comfort dahil sa kalibutan, malus nimo na for Christ's sake, then you will find true life mga kaigsunan. Chapter 16 verse 25 in the book of Matthew, unsa ang giingon sa pulong sa atong Ginoo? The Bible says mga kaigsuunan, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. You see? Now, tanawa ang verse 26. For what is a man profited if he gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So there are some things more important than life na mga kaigsuunan. You see? Ato makita, it is the life in Christ. Life physically, mas importante ang life in Christ mga kaigsuunan. John chapter 12 verse 25, tanawa ang giingon sa Bible. John chapter 12 sa verse 25, ingon pa ang pulong sa Ginoo, he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. So mga kaigsuunan no, pagkakuyaw sa giingon sa pulong sa Ginoo. Sa ato pa di ay, we must learn to deny ourselves and put Christ first. Kaya if you would lose your life, you will actually take it. Matake na nun mo imong kinabuhi. Munang niingon si Apostle Paul, none of these things move me. Ang importante para sa ako karon, ma-fulfill lang nako ang will sa akong Ginoo. Because you know, nganong nakaana si Paul? Because Paul realized that life existing diri sa kalibutan without fulfilling the will of God siyang kinabuhi is just useless. Mahimo lang mahinungdanon ang iyang kinabuhi kung ang iyang kinabuhi maggamit alang sa kaymayaan sa Dios. And now karon, as he showed them kung unsay mahitabo sa iya, gihimo ng straight ni Apostle Paul ang kagulin verse 25. Gihimo na niyang fix, wala na niya tabon-tabunan pa unsay mahitabo. Tanawang verse 25. And now behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Shall see my face no more. So mga kaigsuunan, giprangka na ni Apostle Paul, di na ko ninyo makita pag-usap. I will be dying in Jerusalem. Sumala pa niya. I will be dying there. May gani no, kabalo ka no? Si Apostle Paul, nag-expect na siya nga mamatay na sa Jerusalem. Pero, grabe ang Ginoo, gidala pa siya Rome. Gidala pa siya Rome mga kaigsuunan. No? Ato makita mga kaigsuunan nga sa diha nga ayha sa Nibiya didto sa Jerusalem sa Ephesus para mo ato nag Jerusalem na ay tulo ka butang nga yang gibilin ngadto sa ilaha. In verse 28 paingon sa verse 38 mga kaigsuunan. Ato tanawon unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. So first, naay pasidaan si Paul. Naay pasidaan si Apostle Paul mga kaigsuunan alang kanila. Sa iyang pagbiya di ay ingon pa ni Apostle Paul verse 28 giingnan niya ang mga pastors. Take heed therefore unto yourselves. Pagbantay mo, pagmatngon mo nganuman unto all the flock over the which the Holy Spirit had made you overseer. Pagmatngon mo, bantayin ninyo pag-ayo ang simbahan nga gihimo mong magbalantay sa Ginoo, gihimo mong pastor sa Ginoo, which had he purchased with his own blood. Kay nganuman, verse 29, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So si Apostle Paul, kabalo siya, na pagmubiya na siya sa Ephesus, na ay mga but nga mga wolves. You see? Ngun pa niya, wolves enter in among you. May mga bakakon nga mga tao nga magsamok-samok sa ilaha mga kaigsoon. Oh, ang nakasakit pa gyud. Tanawang verse 30.
and of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. So ato makita mga kaigsuonan nga within you, so gikan kauban ra gihapon nila, daghan o kauban ra gihapon nila mga kaigsuonan nga mahimong wolves. You see? So matingala ka, pastor, ngano man sa simbahan, pastor, na amang gitawag nga inana nga kahit lang magtudlo og mali, higala, kung asa ang karniro, tua po didto ang mga lubo. You see? The very fact that the sheep of God is in our church, dili malikayan nga magtipok pong mga lubo sa simbahan, kay naa didto ang ilang kanunon. You see, kinaa didto ang tinuod nga mga karniro, mga kaigsuonan. That's why we must always be vigilant, mga kaigsuonan, and pastors must pray for the people. Kay mga takigid ang mga kaaway. And in their case, there will be people even among their circle nga mahimong false teachers. And it's very, very sad. But the Apostle Paul warned them. Mauna ang giingon ni Apostle Paul, unsa man atong angay, unsa man ang ilang angay hinumduman, unsa man ang ilang angay gitawag, ibutang silang una-una, verse 31. Therefore watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Kuyawa, no? Kadawali ni Apostle Paul, buntag gabi with tears. Halos muhilak si Apostle Paul sa pag-warn kanila, mga kaigsuonan. You see? No, me, sa ako personally, there are times that I cannot stop my emotion sa mga katawhan, mga kaigsuonan, even crying to them. Ano man, because it really grieved my heart as a preacher, mga kaigsuonan, nga mura bitawag sa sige nimo wali balik-balik, wali kada Domingo, kada Wednesday, Bible study. There are a lot of people who seems to not understand the message, so seem to not heed the warning of God, and it really grieves hearts of shepherds, mga kaigsuonan. That's why dili malikayan that there will be pastors that will be overtaken by tears sa ilahang mga pagtangyaw o pagtudlo sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. And this is Apostle Paul. So tears in the pulpit is normal in a real church, mga kaigsuonan. Now ato makita karon in verse 32, ingon pa, importante kay verse 32. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give an inheritance among you, all them which are sanctified. So mga kaigsuonan, si Apostle Paul, gitugyan niya ang mga katawhan sa Dios, I commend you to God. Wala niya gitugyan ang gitawag nga mga tao sa mosunod sa iya, and the people who will be pastoring this Ephesus, mga kaigsuonan, nga mga main people nga nakailaka, si Timothy and si John the Beloved. And even John the Beloved, mga kaigsuonan, died in Ephesus. You see? But even the Apostle Paul know that the Apostle of Love will be pastoring this church. Sa Ephesus, wala niya gi-commend ang mga Ephesians kang John the Beloved, pero i-commend niya sa Ginoo. Why? Because preachers come and go sa simbahan, mga kaigsuonan, but God must stay. Kabalo ka, no? Di sa simbahan, akong ginaremind ang mga tao, kabalo mo, maabot o niya ang panahon nga kami nga mga pastor, muhawa mi diri. Mga wala mi diri, maybe tungod sa katigulangon, maybe mapaingon sa lahi nga lugar, o maybe mahunong sa pagpangalagad sa Ginoo kay masakit, or unsa ba, mupaulit na baglangit. We came here diri sa simbahan not to stay. Mangagi rami nga mga pastor. You see, that's why I am telling the people, do not put your loyalty to the preachers, put your loyalty to Jesus, mga kaigsuonan. Nga naman, because preachers came and go, but Jesus Christ will stay in the true church, mga kaigsuonan. He will stay. Dili siya mabiya, magpabilin siya. That's why
Your loyalty must be to the Lord Jesus Christ. That's why the Apostle Paul commend them to God. Commend them to God, mga kaigsuunan. You see? And tanawa, kanibitaw ang giingon ni Apostle Paul, kuyaw kayo, sayang pagstay sa Ephesus, no? Makaingon ka, no? Verse 33, ingon pa niya, I have coveted no man's silver or gold or apparel. You see? Apostle Paul, being leader sa simbahan, wala gid taon siya gitawag nga nangibog sa mga kabtangan sa iyang mga katawhan. And ingon pa gid niya verse 34, Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities unto them that were with me. So si Apostle Paul, mga kaigsuunan, na narabaho siya mismo para dili siya magsalig sa mga katawhan. You see? Nya ato makita, no? Even diri sa simbahan sa Kidapawan, I have tried to really work not only through the word but also physically diri sa simbahan, mga kaigsuunan. You see? Because we need to work for God. And the Apostle Paul, mga kaigsuunan, even work to support himself and the people ngayang mga kauban. You see? Anawang verse 35, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus Christ, how he said, it is more blessed to give than to receive. And the Apostle Paul applied this. No? Now, kani bitaw, verse 35, usahay, ginagamit ni sa mga preachers in the pulpit to tell the people nga it is more blessed to give than to receive, in order for the people to give them, you see, to give them something. But the Apostle Paul told this verse because ginaingon niya, ako mismo ang nahimong example, si Paul mismo ang nahimong example nga wala siya in the receiving side. He himself is in the giving side. Sumala pa ni Apostle Paul, mga kaigsuunan. He told this to the people not in order to urge them to give him something, but he told them that he himself is giving. In the two sides of giving, mga kaigsuunan, he is in the giving side, not in the receiving side. Sumala pa ni Paul. And that is a great challenge for us preachers, mga kaigsuunan. Kabalo ka, there are times nga na ako'y mga kailang nga mga katawhan, mga kaigsuunan nga manggihatagon kaayo. Grabe ka manggihatagon. Pero ang problema lang nila, nalang po sila problema. Unsa silang problema? Pag sila'y tagaan, di po sila mudawat. And that's very, very bad, mga kaigsuunan. You see, it's very, very good nga manggihatagon kay ka. And that is commanded by the Bible. It's more blessed to give than to receive. But if someone wanted to give you something, do not be so proud to refuse to receive it. Nga naman, give others opportunity, the blessing of giving. Ay nga naman, ikaw ra lugar mo hatag, di mo lugar ka mo dawat, di walay opportunity ang uban nga maka-experience sa blessing of giving. Di ba? Because allow them also to be blessed. Inana, mga kaigsuunan. You see, that's why by the grace of God, mga kaigsuunan, we must be ready to give. But if someone also wanted to give to us, always be ready to receive and thank the Lord, mga kaigsuunan. Inana ang prinsipyo nga ginapakita ni Apostle Paul karon, mga kaigsuunan. And now, tanaw ni mga verse 36, and when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. Nang luhod sila, ug nagampo silang tanan, mga kaigsuunan. You see? Sa simbahan, dito sa Kidapawan, simbahan, sa invitation, at the end of the invitation, I kneel down with the people and I prayed with them. Di lang kay sila lang ang nagampo, na-forward sila, nagampo, ng luhod sila, I kneel down with them. Why? Because them and me, we are worshiping the same God. And the message that I have just preached is not only for them, but also for me. Muna ang akong ginabutang sa kangunahuna, mga kaigsuunan. And kanawa, paghawa ni Apostle Paul, palakaway na sa Apostle Paul, verse 37, and they all wept sore. Grabe lang hilak. So meaning, the Ephesian church also loved the Apostle Paul and fell on Paul's neck and kissed him.
Grabe, gakos na sliog ni Apostle Paul. Grabe, hinilakay nila mga kaigsuonan. It means that there is a great relationship. Nagkakahitabo sa ilaha mga kaigsuonan. And ato makita, verse 38, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship. Hangtod pa dito sa ship mga kaigsuonan. Ilagyong gihatod si Apostle Paul musakay sa barko. Grabe lang hilak. And it shows nga grabe yung paghinigugmaay sa pastor o sa mga membro sa iyang simbahan. I hope mga kaigsuonan no, every churches na ay inana nga relationship, na ay inana nga gugma sa usag-usam mga kaigsuonan. That by the grace of God, that people will truly have love for each other. And by the grace of God, we are part of each other's lives mga kaigsuonan. And kung ikaw karon maminaw ni ining maong mensahe sa pulong sa Ginoo, wherever you are in the future sa YouTube, igsuon, do you already have a church that you can call a family? Basing wala pa kay simbahan nga matawag nimog family mga kaigsuonan. I urge you, number 1, be saved today. Receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. He died for you. And believe that He died for you for your sins, offering sa imong sala mga kaigsuonan. Repent and accept Him. Accept His salvation. Call upon Him and be saved. And afterwards, look for a church na nagtudlog ka matuoran. Be baptized and be a member there. And be a part of the family of God. I hope mga kaigsuonan, ma-experience nimo ni atong ganaisgutan karon, love within the fellowship, love within the church. Usa ka awit alang kanimo igsuon. Di ka maglangan-langan sa pag-alagad mo. Ang buhat nga langit nun, sugdi na karon. Bisan sa kabuntagon, o sa kautuhon, dali ang ulo aton, samtang adlaw pa. Di ka maglangan-langan sa pag-alagad mo. Di ka magamaluya, buhat tapusa. Bisan sa kahaponon, magapadayon ka. Hangtod pagbalik niya, magahago ka. Salamat sa mga pagawit. Atong tapuson na to ang pagtuon karon pinagi sa pagampo. Langit na lumuluyon nga mahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Dalaygon ka Ginoo tungod sa imong kaayo sa mga kinabuhi, padayon nga paghatag ka namong mga pagtulunan nga angay namong barugan Ginoo. Sa ilua mi sa among mga sala. Liguna mi Ginoong Dios nga mahimong magbalampuson ug magmabungahon ang amo ang mga kinabuhi amahan. Ikaw na ibahala ka namo Lord. Sa ilua mi Ginoong Dios kay dagag panahon nga kami nakalapas sa imuhang mga sugo sa among mga kinabuhi. But Lord, I pray that you would bless each of us Ginoong Dios nga magmaligon mi, magmalampuson mi ug magmakosganon among mga kinabuhi amahan sa among pagsunod diha kanimo. Ikaw na ibahala ka namo Lord. Salamat sa imong pag-uban. Salamat sa kadaugan nga imong igahatag. Bless these people nga kauban namo karon in Jesus precious name ipangayon akong tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa tanan. Salamat, Pastor.